Panginoon, dahil sa lahat, O God, kami po ay pinagtatagumpay niyo, O God. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatiran namin na nakasama namin sa hapon na ito. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang mapaparangalan sa buhay ng bawat isa, hindi po ang aming mga sarili. Lord, tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami maging tapat sa lahat ng ginagawa namin para sa inyo. Tulungan niyo kami, manatili kaming mapagpakumbaba kung ano man po ang katagumpayan na aming tinatamasa na nagmumula sa inyo. Lord, you prepare the hearts of your people, lalo na ang mga kabataan na ito na naririto ngayong hapon, Panginoon. You cleanse their hearts and you heal their hearts, O Father, dahil alam namin na ang aming mga puso ang siya niyong tinitingnan, O God. Hallelujah. You search the heart of us, O God. Hallelujah. Dahil alam namin, O God, na wala kami pwedeng maitago sa inyo. Kaya po, Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Sabi nga po niyo sa Romans 12, O God, na we offer you our lives as our living sacrifice, holy and acceptable, which is our reasonable service unto you. Kaya, Lord, ang bawat isang mga anak mo nandito, inaalay namin ang aming buhay, banal, kalugod-lugod at buhay sa inyong harapan upang, Lord, yun ang aming dakilang pagsamba sa inyo. At Lord, itinataas namin, O God, ang lingkod na inyong gagamitin sa hapon na ito na magpapahayag ng inyong mga salita, Panginoon. Dahil ito ang magsisilbi, Panginoon, gabay namin. Lalo na, Panginoon, ito ay gawain ng mga kabataan, Panginoon. Pagigtingin niyo, Panginoon, ang kanilang buhay sa inyo. Na maglingkod sila. Bless their lives, O Jesus, O God, hallelujah. Ang lingkod na gagamitin na magsasalita sa harapan na ito, langisan niyo ang kanyang mga isang daluyan ng pagpapala, pangpitin niyo ang buhay na handog sa Hindi po yan yung tinitingnan ng Lord sa atin. Ang tinitingnan ng Lord, yung puso natin na tapat na naglilingkod sa Kanya. Na kahit nakaupo po tayo diyan, yung puso natin ay nakatutok at naka-align sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kayong mga kabataan, napakaganda po ng ating mensahe sa hapon na ito. At napaka-concern po namin sa mga kabataan sa ngayon. Kabataan pa po pag wala pang asawa. So, pag wala pang asawa, kabataan, kasi we are young in heart. Okay. Okay. Kaya, ang ating scripture, Ate Girlie, paki-flash po, makikita sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Anong sabi dito? Sige, basahin natin ha. Kung makikita nyo kasi medyo maliit. Okay? Sana maunawaan ninyo kung ano yung scripture natin para maunawaan nyo kung ano ang mga kabataan kayo sa Panginoon. Hallelujah. Ate Girlie, dun sa preaching ni Pastora, nandoon yung scripture. Okay? Pinag-pray po namin ito kung ano po yung
nararapat para sa kabataan ngayon. Alam niyo kung bakit? We are concerned of the youth dahil mataas ang percentage na ang mga kabataan ay naliligaw ng landas, suwail sa magulang, matigas ang ulo, at yung worst po doon ay, nagpapakamatay. Yan po. Yan ang nagagawa ng social media sa mga kabataan. Kaya we are really concerned sa mga kabataan kasi nga yung ating mundo na palapit na ng palapit ang Panginoon sa pagdating. Kaya ang kaaway ay palapit na palapit sa buhay ninyo. Hindi niyo napapansin yun? Ang sinisila niya, ang mga kabataan katulad nyo, lalong-lalo na sa entertainment, sa music, number 1 yan. Kaya mag-ingat sa lahat ng ating pinakikinggan. Maganda sa pandinig, maganda yung music, nakakaengganyo, masarap sayawin, kumbaga in and cool. Pero hindi natin alam yung mga bagay na yon, doon tayo sinisila ng kaaway para kunin tayo sa Panginoon. Kasi kapag tayo ay umaawit ng mga papuri sa Lord, boring ba? Sino dito nakikinig ng praise and worship araw-araw? Sige nga. Sinong nakikinig dito ng worthy song araw-araw? O, nahiya sila. Diba? Yun eh. Kasi ang tingin nila lagi, boring ang praise and worship. Doon na lang ako sa church kakanta niyan. Kinakanta naman namin sa church eh. Every day of your life, young people, pakinggan nyo ang mga awiting makalangit at makadiyos. Alam niyo kung bakit? Ang pag-aawit natin sa Panginoon, isa yung way na tayo ay nananalangin sa Kanya. Tayo ay nagpe-pray. Nag-worship kasi tayo eh. Pag-umaawit tayo sa Kanya. Kahit nakikinig ka lang, yung inner mind mo, kasi pinapasakop mo yun sa Panginoon. Kaya ang message namin kanina, renew your mind. Mga kabataan, nakakatakot ang mundo kapag wala ang Panginoon sa buhay ninyo. Mapapansin na lang namin pakalat-kalat kayo sa labas. And ang mga kinakasama ng mga kabataan, kailangan yung circle ng mga kabataan ay kapwa rin nating mananampalataya na magbibigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. Nag-i-enjoy tayo sa ginagawa ng mundo. Pero hindi natin alam. Hindi daw cool sa church. Ayaw ng mga youth yan sa church. Punta simbahan, ayaw nila yan. Hindi daw cool. Saan cool? Sa impyerno, cool? Diba? Anong pipiliin nyo? Maging cool kayo sa church o maging cool kayo dun sa ilalim? Diba? Yun Kapag nasa loob tayo ng bahay ng Diyos, natuturuan tayo, natututo tayo na mapalapit ang buhay natin sa Diyos. We are not perfect. Yes, totoo yan. But the perfection of Jesus, makikita yun sa buhay natin. Ang Panginoon, hindi ang sarili natin. Kaya, okay, ito na po. So, nababasa niyo po ba? Okay. Sabay-sabay tayo. 1 Timothy 1, 2, 3. 1 Timothy 4:12. But be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith. Kompleto? Kompleto sa mga kabataan. Diba? Saan tayo magiging halimbawa? Sa pananalita, sa pakikipag-usap. Huwag tayo masyadong green-minded, yung mga pinag-uusapan ng mga kabataan. Ha? Ano pa? Sa pagbibigay natin, mababang loob. Saan pa? Sa espiritu. Sa ating pananampalataya at
ang pagiging malinis sa harapan ng Diyos. Okay, napaka-exciting ang mensahe ngayon. I will introduce to you our worship team consultant, one of our pastor dito sa God is with Us Christian Mission Church, the beloved wife of our head pastor. Wala na pong iba, none other than Pastora Esther Mateo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa atin lahat. Amen. Hallelujah. Sabi ko, dapat ang tatay at magbibigay ng message ay kabataan. Kasi tapos na po ako doon. Senior na po ako. So, sabi ko, ngunit gusto ko lang ibahagi ang salita ng Diyos. Kasi bilang mga kabataan sa iglesia, talagang napakahalaga ang salita ng Diyos. Tayo po ay bigyan ng mga instruction kasi sabi nga ng salita ng Diyos, sa mga huling araw, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Hallelujah. So, sa hapong ito talagang sabi ko, Lord, ang tagal kong inisip po, nang binigay sa akin yung tema ng mensahe, sabi ko, Lord, ano po ba ang pangangailangan ng mga kabataan? Kami bilang mga lingkod ng Diyos, kami po ang daluyan lamang ng mga pagpapalang espiritual ng Panginoon. Ngunit ang great shepherd natin, or ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang mabuting pastol natin, siya po ang nakakaalam kung ano yung pangangailangan nating spiritual. Ang tao nakatingin sa outward appearance, but the Lord, ang Panginoon, nakikita niya ang puso natin. Siya alam kung ano ang nilalaman ng puso't isipan natin. Amen? Lalo na po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan po sa paglilingkod sa Panginoon. Kinakailangan po ng Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, Spirit and in truth. Dahil ang Diyos ay Espiritu at siya ang katotohanan, dapat na sambahin natin ang ating buhay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Saglit po tayong manalangin. Ito. Salamat, Panginoon, na kami po ay nagkatipon, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga kabataan ito. Sila po, O Diyos, ay pinili mo at tinawag mo. Panginoon, salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay mo, Panginoon, sa lahat ng sumampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, naririto kami, Panginoon, patuloy, O Diyos, na nagpapasiyasat kami sa aming mga buhay. Batid mo, Diyos, ang laman ng puso't isipan namin, O God. Lord, alam mo, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay totoong naglilingkod. Totoo, Panginoon, na sumasamba sa iyo, O Diyos. Lord, I pray, O God, na ikaw, O Diyos, ang siyang kumilos sa buhay ng mga kabataan ito. O God, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang kasagutan ng lahat ng bagay. Panginoon, ang bawat kabataan na naririto, O Diyos, ikaw nakakaalam sa kanilang pangangailangan, O God. Lord, I pray, O God, na ikaw, Diyos, hallelujah, magkaloob, Panginoon. Anumang kasagutan, O Diyos, sa kanilang mga suliranin, pinagdaraanan sa buhay.
At kung sila man, Panginoon, ay hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, ng lubusan, sa oras na ito, Diyos, I pray, O God, nabuksan mo ang kanilang mga puso't isipan, O God, upang sa ganun, O Diyos, marinig nila, Panginoon, ang mga salita mo, O Diyos, at sila po, Panginoon, ay magkaroon ng pangunawang espiritual, Panginoon, hallelujah. Lord, I pray, O God, ng banal na Espiritu mo, Diyos, ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, tunay nga po, Diyos, na ikaw ang tumatawag. Ikaw ang pumipili, Panginoon. Lord, wala kang itinatawag, O Diyos, sa iyong harapan. Bata ba dito, O Diyos, kabataan ng matanda, Panginoon. Wala kang itinatawag sa iyong harapan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Diyos, hallelujah. I pray, O God, na gawin mo, Panginoon, ang nais mo sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, salita mo ang isang ilaw ng aming landas. Sabi mo nga po, Panginoon, na salita mo, Panginoon, aming patayatan sa amin, Panginoon. Diyos na hindi magkasala lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. I pray, O God, na ikaw ang humipo sa puso ng bawat isa sa amin sa hapong ito. Lord, nawa po, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Tunay nga po, Lord, na mga anak mo ay sabik na kami, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, alam po namin, Panginoon, na malapit ka nang babalik, O God. Salamat na patuloy ka na nangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga kabataang ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang espiritual na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Huwag mo ngayon, O Diyos, sa mga anak mo na lalabas sa bahay sambahang ito, O Diyos, na hindi po nila taglay ang panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Purihin ka, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah. Magandang hapon po muli sa atin lahat. Parang tahimik tayo. Hindi po ako nagagalit, malakas lang po ang boses ko. Amen. Hallelujah. Sabi po sa ating text na binasa kanina, sabi nga, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. Napakaganda po ang ating teksto. And then, yung tema po, work in the ministry. Sino po may mga ministry dito? Sa church. Amen? Sino po yung mga may ministry dito sa church? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Dito po, sabi niya dito na tayo po, tingnan mo po muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng ministry. What is ministry? Okay? Sabi niya po rito, ministry, the work or vocation of a minister of religion. Amen? Hallelujah. And then, sabi niya, the office, duties, or function of a minister. Amen. Alam ko po na bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong talent na ibinigay ng Diyos. Amen? Wala pong mga anak ng Diyos na wala pong talentong ipinagkaloob. Naniniwala po ba tayo? Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos ay unique sa harapan ng Panginoon. Amen? Special po tayo.
Amen. Tandaan po natin yan bilang mga anak ng Diyos. Special po tayo. Maybe sabihin po natin na, ay, hindi ako special kasi mahirap lang ako, hindi ako matalino, hindi ako gwapo, hindi ako maganda. No! Kapag ikaw ay anak ng Diyos, special ka sa harapan ng Diyos. Amen? Kahit sabihin ng mga kaibigan mo or mga ano mo na ikaw ay ganito, pero hindi. Sa harapan ng Diyos, kapag ikaw ay anak ng Diyos, special ka. Amen? Special! Anak ka ng hari, di ba? King of kings and Lord of lords. Kaya special tayo. Mapalad ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. Mapalad po tayo dahil isa tayo sa pinili ng Panginoon. Ilan ang populasyon ng mundo? Bilyon. Isa ka na pinili ng Diyos. Mapalad ka, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, mapalad ka. Amen. Hallelujah. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ba tayo ng Diyos? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Sa ating tema, work in the ministry. May tatlong bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Threefold ministry. Threefold ministry of the church. Ang church po, sabi niya na church meaning called out ones. Yung mga tinawag, pinili. Tayo yung buhay na iglesia ng Diyos. Amen? Ang iglesyang ito, God is with us, ito po ay lugar lamang na kung saan nagpe-fellowship ang mga anak ng Diyos. Pero ang totoo at buhay na iglesia ng Diyos, tayo po na mananampalataya. Amen. Tayo po ba'y buhay na anak ng Diyos? Amen. Hallelujah. Diba sabi niya doon, youth ignite. Ignite. Kanina habang kumakanta ang mga kabataan, talagang umiindak sila, sumasayaw. Alam nyo, nalulugod ang Panginoon doon. Bakit? Ang mga worldly nga, sobrang nga sila sumayaw Tayo pa kaya na ang ating audience, ang ating sinasayawan ay ang ating Panginoon? Amen? Di ba si Psalmista David, okay, sa Bible, di ba, hari siya. Pero sumasayaw siya sa presensya ng Diyos. Kaya sabi ng asawa niya, uy, ano nang nangyayari sa'yo? Di ka nahiya. Hari ka, pagkatapos sumasayaw ka. Nakakaya sa mga tao. Minsan tayo po, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, lalo na ang mga youth, huwag kayong mahiyang sumayaw sa harapan ng Diyos. Amen. Hallelujah. So ngayon po, threefold ministry of the church. Tayo po yung church. Ano po ba yung ministry natin? Number one, sa threefold ministry, ang number one po natin ministry, sa Panginoon. God. Sabi nga ng Diyos, sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Tayo po, ang katawan natin, ang buhay natin, ito po yung silbing buhay na handog para sa Panginoon. Di po ba ang ating Panginoong Jesucristo, inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang nais ng Lord na ibigay natin ang buhay natin, silbing buhay na handog. Why God created us? Bakit ano bang layunin ng Diyos kung bakit Kanya binigyan ng buhay? Sabihin mo, kasi ang mama at papa ko nagmamahalan. Di ba? Awa sila, Amen?
Okay? Tama din yun. Pero ano po ba ang layunin ng Diyos kung bakit Kanya binigyan ng buhay? Bakit tayo binigyan ng buhay? Amen? Kasi kung wala ang Diyos, wala tayo. Wala tayong magagawa. Amen? Why God created us, ang number one na layunin ng Diyos, to worship Him. Amen? Yun po yung unang layunin ng Diyos kung bakit Kanya binigyan ng buhay upang Siya ay purihin at sambahin mo bilang Diyos ng iyong buhay. Amen? Pero maraming mga kabataan ngayon, sabi nila kapag sila ay isinilay sa mundong ito, then habang sila ay nabubuhay, they enjoy life. Enjoy nilang buhay nila. Okay? Habang sila ay nabubuhay, talagang i-enjoy nila ang kanilang kabataan. Pero tandaan po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sabi niya, remember thy Creator in the days of thy youth. Okay? Alam po natin si Hari Solomon, siya yung pinakamatalino, pinakamayaman sa buong mundo noong kapanahunan niya. Pero ang sabi niya, remember thy Creator in the days of thy youth. Mapalad ka kapatid, mapalad kayo, habang bata kayo, talagang nakakilala na kayo sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil yun yung nais ng Diyos na maranasan natin or dapat nating gawin sa ating buhay. Na habang tayo nabubuhay, sabi niya, worship Him. Yun yung plano ng Diyos at yun yung layunin ng Diyos kung bakit Kanya binigyan ng buhay. Amen? Kasi habang tayo nabubuhay, gamitin po natin yung ating buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Basahin ko nga po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1 and 2. Sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Okay? Sabi niya dito, puno ng kaguluhan, okay? Panahong hindi mo na madama ang tamis ng may buhay. Amen? Hindi naman tayo pabata ng pabata eh. Amen? Darating ang araw na tayo rin po ay nung kabataan ko, okay? Amen? Hallelujah. Kaya nare-remember ko yung panahon ng kabataan ko. Amen? Hallelujah. Then, hindi lang manatili ka doon sa kabataan. Darating ang araw na ikaw ay tatanda na rin. Kaya sinabi niya dito, darating ang araw na hindi mo na maranasan ang sarap ng buhay. Kaya habang ikaw ay bata pa, i-enjoy mo yung buhay mo, unang-una sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Upang lubos yung kagalakan mo, lubos yung kagalakan at kaligayahan mo sa buhay, unahin mo ang Panginoon. Pinakasikreto sa lahat. Amen? Mga bata dito, sino pong hindi pa ba talagang Kristiyanong dito? Halos Kristiyano na dito. Amen? Mga bata dito, okay? Tandaan ninyo, mga binata, okay? Ang sikreto ng masaganang buhay, mapayapang buhay, maglingkod kayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Sino bang nagagalak sa Panginoon? Amen? Hallelujah! Amen? Huwag nating kalimutan ng ating manlilikha. Okay? Habang tayo bata pa. Kasi, ang sabi nga, sa Ilonggo, sa amin noon, ang Kristiyano daw, ay ang tao, papasok lang daw sa simbahan kapag binyag. Then, pagkasal. And then, papasok siya pag siya'y mamamatay na. Hindi po yun ang nais ng Lord. Amen? Hallelujah. Habang bata pa, dapat makita ng Diyos na tayo po ay naglilingkod sa Kanya.
Amen? Tandaan ninyo mga kabataan, i-enjoy ba ninyo ang buhay niyo sa mundong ito? Pagdating ng araw, wala kayo sa piling ng Diyos. Sayang lang. Kasi hindi dito ang permanenteng tirahan natin, tandaan po ninyo yan. May permanenteng lugar na inihanda ng Diyos sa lahat ng mga anak niya. Okay? Di po ba katatapos lang ang bagyong Katrina? Sinong nakakaalam na may dumating na bagyo? Wala. Amen? Diyos lang ang nakakaalam. Kaya, habang tayo nabubuhay, worship God. Serve Him. Honor Him. Amen? Hallelujah. Malakas pa tayo. Kaya kanina habang sumasayaw, sabi ko, ang ganda tingnan ng mga kabataang sumasayaw sa Diyos. Amen. Kung minsan, mga tao, makaalala na lang sa Panginoon kapag nakahiga na, kasi nakatingin na siya doon sa taas, wala na siyang magagawa. Kasi doon na lang, doon niya maalala ang Panginoon. Nawa hindi po mangyari sa ating mga kabataan ngayon. Amen? Lalo-lalo na sa mga workers or ministers of God, kinakailangan habang bata pa tayo, enjoy natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya number 1 na ministry ng church, God. Worship God. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin, i-present natin yung bodies nating a living sacrifice, holy and acceptable. Hindi po basta-basta ang pinaglilingkuran natin. Ang nais ng Diyos na ang ating buhay ay maging kaaya-aya, maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? Kasi ang pinaglilingkuran natin ay hari ng mga hari. Okay? Di po ba kapag ikaw ay nagregalo, halimbawa, lalo-lalo na kapag ang niregaluhan mo ay presidente, magre-regalo ka ba ng ordinaryong regalo? Mahiya tayo, di ba? Pero sa Panginoon, dapat ibigay mo yung pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Hindi yung kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoon para bang walang buhay. Amen? Hallelujah! Dapat kapag tayo sumasamba sa Panginoon, tayo po ay masaya? Amen. Masaya? Tapos, talagang umaalap yung ating paglilingkod sa Panginoon. Minsan dumarating sa buhay po natin na tayo po yung pinanghihinaan ng loob. Tama po yan. Bawat mga young people, lalo na mga young people, kapag dumarating ang mga pagsubok nila sa buhay, lalong-lalo na kapag ang pagsubok ay tungkol sa love life, how? Nawa hindi maapektuhan yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Amen? Yung pag-ibig natin, maapektuhan man ang pag-ibig natin sa ating mga minamahal, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit yung pag-ibig natin sa Diyos, nawa po ay hindi po maapektuhan. Amen? Hallelujah! Patuloy! Kasi yung mahal mo, hindi naman yung makakapagligtas sa iyo eh. Amen? Sino ba makakadala sa iyo doon sa langit? Amen? Mamaya, imbis yung mahal mo, siya pang makakapagpahiwalay sa iyo sa piling ng Panginoon. Okay, mga young people. Amen? Hallelujah. Maapektuhan talaga ang ating paglilingkod sa Panginoon kapag hindi po ang Panginoon ang sentro ng buhay natin. Sa relasyon natin, dapat palaging sentro ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Hindi lamang yun. Okay? Sabi niya sa Revelation chapter 4, verse 11, bakit tayo sumasamba sa Diyos? Revelation chapter 4, verse 11. Okay. Ano pong sabi ng Diyos? Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat
ng bagay. Amen? At sabi niya, ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Amen? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Amen? Siya ang lumalang sa'yo, sa akin. Nilikha tayo ng Diyos in His own image. Amen? Hallelujah! Kaya unique tayo eh. Ano man ang anyo natin, tandaan po natin, kung hindi ka man maganda sa paningin ng iba, hindi ka man gwapo, pero sa paningin ng Diyos, maganda at gwapo po tayong lahat. Amen! Hallelujah! Okay. Mas higit na paluguran natin sa buhay natin ng Panginoon. Tandaan po natin. Sabi niya, na kapag ang Diyos ang napapaluguran natin sa ating mga buhay, lahat ng ninanasan ng puso natin ay Kanyang ibibigay. Amen! Hallelujah! Ano man yung desire mo sa buhay mo, gusto mo magkaroon ng partner in life na talagang yung gustong-gusto mo, then, sabi nga ng Lord, commit all thy works unto the Lord, and He shall bring it to pass. Amen? Ibigay mo sa Panginoon. Oh. Okay? Kasi wala kang panghihinayangan sa Diyos kapag ang Diyos ang magkaloob sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya marapat lang na siya ang ating purihin at sambahin. Then, hindi lamang yun ang nais ng Lord na tayo po magpuri, sumamba sa Kanya. Ang sabi ng Lord na kinakailangan natin magbasa ng salita ng Diyos. Part po yun na ino-honor natin or sinasamba natin ang ating Panginoon. Okay? Hallelujah. Sa Joshua chapter 1 verse 8. Ano po yung pangako ng Diyos? Sino pong nakaka-memorize sa mga anak ng Diyos? Amen? Joshua. Ito po yung pangako ng Diyos sa lahat. Lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Okay. Tandaan mo ang bilin ko. Verse 9. 8. Huwag mong kaligtaan, sabi niya, basahin ang aklat ng kautusan. Okay? Ano sabi niya? Huwag mong kaligtaan. Huwag mong kaligtaan. Madiin, ano? Amen? Huwag mong kaligtaan, sabi niya, na basahin ang aklat ng kautusan. Ano pang sinabi? Hindi lamang basahin. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Araw at gabi. Ilang beses po tayo magbasa ng salita ng Diyos? Gabi. Sabi niya, araw at gabi. Pero minsan hindi lang gabi. Minsan isang linggo, walang basa-basa ng salita ng Diyos. Araw na lang ng linggo kapag sinabi ni pastor, okay, buksan mo ang iyong Biblia at basahin mo. Doon ka lang nakakabasa ng salita ng Diyos. No. Kung gusto mo na ikaw ang maging nang nakasaad doon, sa ganoon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Nako po ng Diyos yan. Amen? Okay. Tanong, lalong-lalo na sa mga araw na ito. Okay? Ang salita ng Diyos, minsan nakakaligtaan natin. Pero ang mensahe sa cellphone natin, hindi natin nakakalimutan. Amen? Amen?
Uy, okay. Oh, di ba? Okay lang kung ang ano mo, cellphone mo, nandoon yung salita ng Diyos. Na nababasa mo. Pero minsan, yun ang danger ko minsan eh. Instead magbasa ng Word of God, hindi na. Kasi ang inuuna, kung ano yung text ni mahal mo. Oh, amen? Okay? Oh, amen. Oh, tawaan na ng mga kabataan, no? Tawa sila. Okay. Oh, nawa, hindi po. Amen? Nawa po na huwag nating kaligtaan ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, the Word of God is our map. Mapa po natin yan. Para malaman natin kung saan tayo patutungo. Kasi kapag namatay ang tao, hindi lang hanggang doon na lang sa libingan ng buhay. No. May buhay, pangalawang buhay, at yun ay buhay na walang hanggan, na hindi na makakaranas ng kamatayan pa. Yung buhay natin sa ngayon, okay? Ang kamatayan ay walang pinipili. Bata man, matanda, or dalaga, binata, walang pinipili ang kamatayan. Okay? Kaya habang kayo'y bata pa, sabi nga, na remember thy Creator in the days of thy youth. Yan ang palaging sinasabi. Kaya nga napakahalaga po. Kayo po, papunta na po kayo doon. Amen? Na kayo ay magkakaroon ng inyong pamilya. Ito po yung sabihin ninyo sa magiging mga anak ninyo. Okay? Ito, full of instruction ha. Kasi sabi sa Proverbs 22:6, sabi niya, train up a child in the way he should go. For when he is old, he will not depart from it. Bakit maraming mga kabataan ngayon na wala silang alam tungkol sa Diyos? Bakit? Kasi mismo yung mga magulang nila noon, hindi sila tinuruan. Hindi man lang nila narinig ang salita ng Diyos. Kaya mapalad kayo. Sino po dito na ang mga magulang nyo ay ligtas na? Okay? Kayo yung gagamitin ng Panginoon. Kayo na nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi po aksidente na kayo po, kung ano man yung iglesyang doon kayo nagpe-fellowship, yun po ay plano ng Panginoon. Kayo po yung unang gagamitin ng Diyos upang maibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya bawat isa sa atin, kinakailangan po ang salita ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Ang tao nagugutom. Okay? Di ba? Sa atin, kapag hindi ka makakain, okay? Anong mararamdaman mo? Di ba naghihina ka? Okay? Mahina yung katawan, pati isip mahina din. Kasi gutom eh. Amen? Ganon din po ang pinakamahalaga sa lahat. Kung ang katawan natin ay mahalaga, mas mahalaga yung kaluluwa mo sa Panginoon. Yung spiritual na buhay mo mahalaga sa Panginoon. Bakit? Kasi yun ang iaano mo sa Panginoon, ipipresent mo pagdating ng araw. Amen? Kaya habang kayo mga bata pa, nawa magkaroon kayo ng kauhawan sa mga salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi anytime kukunin ng Diyos ang buhay natin, kaya sa nangyari ngayon, nabaha sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng pinaghirapan ng ibang tao. Ang pinaka-the best na investment mo sa Panginoon. Ang buhay mo, gamitin mo para sa Panginoon. Kung anumang talent ang ibinigay ng Lord sa iyo, gamitin mo yon para sa Panginoon. Amen? Kaya work in the ministry. Bawat kabataan, magpagamit po kayo sa Panginoon. Then, hallelujah. Kaya kinakailangan, ang sikreto na masaganang buhay, sabi niya, magbasa ka ng salita ng Diyos. Pagbulay-pulayan mo ang salita ng Diyos. Sinong may mga Bible sa kanilang mga bahay? Amen? Kumusta? Binabasa po ba natin ang Bible?
or nasa tabi lang. Amen? Nakakalungkot kung minsan. Amen? Hallelujah. Nawa, yun po yung dinidesire ng puso po natin. Amen? Kung paano mo minamahal ang cellphone mo, mahalin mo ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Then, number 2, full ministry. Number 2, ito po yung sinasabi na church or yung kapwa nating Kristiyano. Amen? Sa triangle po. Okay, sa triangle, number 1, God. Then, dito sa kabila, sabi niya, church or believers. And then, sa kabila, world, unbelievers. Yun po yung ministry po natin. Okay? So, number 2, Christians. Yung kapwa nating Kristiyano, ano po bang ministry natin sa kanila? Tanungin ko po kayo. Ano po ba yung magiging ministry natin bilang mananampalataya tayo sa Panginoon? Ano po ba yung ministry natin sa kapwa nating Kristiyano? Ano? Ha? Ang sabi po dito, sa Ephesians chapter 4, verse 32, sabi niya, be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ano sabi niya? Na tayo po kinakailangan magmahalan tayo sa isa't isa. Nawa sa church natin, walang spirit of division. Kung hindi, magmahalan ang bawat Kristiyano. Amen? Lalong-lalo na mga kabataan, ha? Okay? Huwag kayong magkanya-kanya or magkakasiraan. Okay? Huwag niyong siraan yung kapwa ninyong Kristiyano, kapatid niyo sa Panginoon. Huwag ninyong siraan. Amen? Sabi niya, be ye kind one to another. Amen. Paano masasabi ng sanlibutan na tayo po'y nagmamahalan kung mismo sa loob ng church natin, tayo mismo ay nag-aaway-away? Amen? Kaya nga doon sa ating text, di ba, na tayo po'y magiging halimbawa sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pananalita. Okay. Bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, paano nila makikita na tayo po ay talagang mga anak ng Diyos? Kung mismo tayo po ang nagiging troublemaker, hindi peacemaker. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin to mga kabataan, ha? Okay? Ano po, ministry natin sa ating kapwa Kristiyano? Okay? Magmahalan tayo. Be kind one to another. And then, sabi niya, encourage one another. Amen? Encourage one another. Kapag nakikita mo yung kapatid mo, hindi na nagsisimba, paalalahanan mo. Uy, kapatid, tara na, magsimba tayo. Okay? Hindi na, kapag nanghihina na kung ayaw niya nang sumamba, pati ikaw ayaw mo na ring sumamba? No. Sino bang ating pinaglilingkuran? Sa simbahan ba? Okay? Dito sa church natin? Sino ang ating pinaglilingkuran? Ang Diyos. Hindi si kapatid. Kasi kapag nawala na si kapatid, ay nawala ka na rin. No. Hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Kahit ilang taon ka pa na nasa loob ng church, kung ang paglilingkod mo ay sa tao, wala yun sa Panginoon, disqualified yun. Tandaan po natin yan. Mga kabataan, ang paglilingkod sa Diyos hindi biro-biro. Tandaan po natin yan. Biruin mo man ang tao, huwag mong bibiruin ang Diyos. Kasi ang Diyos hindi nabibiro, tandaan po natin. Magbibigay sulit po tayo sa harapan ng Panginoon pagdating ng araw. Ano man ang ginawa natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kung ilang taon ka mabubuhay sa mundong ito,
Darating ang araw kapag tayo po'y harap sa hukuman ng Diyos. Tatanungin ng Panginoon kung ano ang ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Magbibigay sulit po tayo. Lahat ng ginagawa ng tao, hindi po yan lingid sa Diyos. Alam ng Diyos lahat ang ginagawa natin. Makapagtago ka man sa tao, pero sa harapan ng mata ng Diyos, hindi ka makakapagtago. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod po natin sa Panginoon, maglingkod ka ng totoo at tapat sa Panginoon. Amen? Mga kabataan, hindi po kalugihan ang maglilingkod sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Kapakinabangan at pagpapala po ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Sabihin ng mga kaibigan, uy, tara na, dito ka na lang. Pasyal na tayo. Saka na ka magsimba. Kasi marami pang linggo, marami pang araw. I-enjoy mo muna. I-enjoy muna tayo. Ngayon, kung biglang kinuha ng Panginoon ng buhay mo, paano ka ngayon? Okay? Kaya habang tayo pa yung malakas pa, may pagkakataon pa kasi darating ang araw, wala nang panahon na tayo po'y makapagtipon-tipon. Tandaan po natin yan. Amen? Kaya enjoy natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And pray one another. Pinapanalangin mo ba ang kapatid mo sa Panginoon? Amen? Or, anong sinasabi mo sa kapatid mo sa Panginoon? Okay? Alam po, ang Diyos, ang nais niya sa atin, let's pray one another. Amen? Ipanalangin mo ang kapatid mo. Sino ba ang nananalangin dito sa kanyang mga magulang? Pinapanalangin niyo ba ang magulang niyo? Or baka sino nananalangin dito sa magulang na mawala ng magulang nila? Kasi sila yung hadlang na hindi nila magawa yung gusto nila. No. Amen? Let's pray one another. Amen? Magpanalanginan tayo. Bakit? Bakit tayo nagpipray? Okay? Bakit tayo nagpipray sa Panginoon? Okay? Oy, sino bang palagi na nagpipray sa Panginoon? Parang hindi tayo nagpipray? Ha? Or nagsawa na kayong magpray? Kasi hindi tinutugon ng Lord. Sabi ng iba, ayoko na magpray kay Lord. Kasi hindi naman tinutugon ng Panginoon yung panalangin ko. No. Naririnig ng Diyos ang panalangin mo. Nakikita niya yung pagluha mo sa Panginoon. Amen? Lahat, bawat atak ng luha mo sa Panginoon kapag ikaw ay nananalangin, nakikita ng Lord yan. Amen? May takdang oras, takdang panahon na sasagutin ng Lord ang prayer mo. Amen? Huwag kang magsawa, huwag kang manghina ng loob. Kapag may hiniling ka sa Lord na Lord, kung ano man yung pangangailangan mo at hindi pa binibigay ng Lord, patuloy kang mag-pray. Amen? Hallelujah. Huwag kang mapagod. Kaya nga, di ba, sabi ng salita ng Diyos, He that endureth till the end, the same shall be saved. Amen. Kung iinto ka ng panalangin, alam nyo, ang panalangin ng isang Kristiyano, yun po yung hininga natin. Kung wala kang panalangin, sigurado manghihina ka. Amen? Ang prayer po, yun po yung hininga. Subukan mong hindi huminga. Oh. Okay? Ang oxygen nga kapag nag-iingalo na, binabayaran eh. Amen? Napakamahal. Amen? Kaya ang prayer po bilang mga anak ng Diyos, ito po yung ating breath or hininga ng Kristiyano. Ibig sabihin na siya po ay talagang lumalakas yung pananampalataya at tumatatag. Amen? Hallelujah. Amen. Pray one another. Amen. And then, sabi niya, okay, ito na. Bilisan na natin kasi anong oras na. Last na, kasi nag-start tayo. Okay? And then, sabi niya, word. Ito po yung number 3.
na ministry natin. World, ano po yun? Mga unbelievers, mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yun po yung mga ministry ninyo, mga kapatid. Hindi lamang mga pastor ang siyang may ministry. Bawat Kristiyano may kanya-kanya kayong ministry. Amen? Ayaw ng Lord ang tamad na Kristiyano. Kung hindi ka man magaling na mangaral, kung magaling ka mag-pray sa mga kapwa Kristiyano mo, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, ministry mo rin yun. Amen? Hallelujah! Okay. Kung hindi ka man magaling umawit, tumugtog, okay. Kung ang ministry mo lumuhod sa Panginoon, then gawin mo para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So, bilang Kristiyano, ito po yung ating ministry. Sabi nga po sa Mateo chapter 28, ito po yung commission ng Lord. Sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost." Go ye! Ibig sabihin, hindi lang mga pastor ang inutusan ng Diyos. Bawat Kristiyano, bawat mga anak ng Diyos. Okay? Kabataan ka man, bata ka man. Okay? Walang pinipili ng Diyos. Gagamitin ka niya. Amen? Hallelujah. Gagamitin tayo ng Lord. Ito po yung ating mission. Okay? Kaya hindi lamang ang mission natin sa loob ng church. No. May mission din tayo sa labas. Una ang Panginoon. Okay? Nasambahin siya. Okay? And then, sa ating kapwa Kristiyano. And then, sa world. So, habang may panahon pa tayo, magpagamit tayo sa Panginoon. Huwag tayong mahiya na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Kung naranasan mo na ang Diyos ay napakabuti sa buhay mo, ang mga salita ng Diyos talagang napibless ka sa mga salita ng Diyos, then ibahagi mo una sa mga mahal mo sa buhay. Hindi nais ng Lord na tayo lang ang maligtas sa ating pamilya. Ang nais ng Lord ay buong pamilya ay magsama-samang magpuri sa Diyos. Amen? Matutuwa ka ba na pagdating ng araw, ang mga magulang mo, mga kapatid mo, nasa impyerno, tapos ikaw nasa langit? No. Okay? Kaya, yung nararanasan mo sa paglilingkod sa Panginoon, okay? Nawa, gamitin tayo, ito po yung panalangin natin, gamitin tayo ng Diyos para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating ka-office mate, kung saan man tayo dadalhin ng Lord, gamitin niya po yung ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Ito po yung nais ng Lord. Okay. Hindi lamang, sabi niya, okay, ang ini-expect ng Lord sa bawat isa sa atin? God expect us to be faithful. Dalawang bagay ang ini-expect ng Lord sa atin bilang Kristiyano. God expect us to be faithful and to be fruitful. Amen? Hallelujah. Okay. Sabi niya, we are called by Christ to bear fruit. Okay? Hallelujah. Kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos, ang nais ng Lord, maging mabunga rin yung buhay nating Kristiyano. Ano bang ibig sabihin ng mabunga? Yung may nadadala ka rin sa Panginoon. Okay? Di ba nung isang araw na nakita ng Lord, habang siya ay naglalakad, nakita niya yung puno ng igos? Okay? Yung puno ng igos, talagang malagong malago, pero wala siyang bunga. Okay? Wala siyang bunga. Ang nais ng Lord na makita sa atin yung bunga. Amen. Kapag tayo po ay mga anak ng Diyos, dapat maging mabunga tayo. Hindi yung sinasabi na maging bunga nga. Magaling lang tayo, mabunganga tayo, pero hindi naman tayo nagbubunga. Amen. Ano ba yung mabubuting bunga natin? Amen?
Hindi lamang mga kaluluwa na madala natin sa Panginoon. Ano yung mga bunga natin? Mabubuting gawa. Kaya nga doon sa teksto natin, dapat tayo bilang mga mananampalataya, magiging halimbawa tayo. Sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig, sa ating kinikilos, okay? Sa ating pananalita, mga kabataan. Reminders lang. Okay? Marami mga kabataan ngayon na yung mga pananalita na makasanlibutan, yun na rin ang ina-adapt ng mga Kristiyano. No! Dapat magiging ilaw tayo. Iba yung way ng ating pananalita. Amen? Hallelujah. Hindi tayo makiayon. Di ba sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi na, be not conformed into this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay? Dapat kapag tayo po ay anak ng Diyos, dapat makita na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Amen? Baka mamaya hindi nila ma-distinguish yung anak ng Diyos at anak ng diablo. Okay? Amen? Dapat lahat ng mga anak ng Diyos makikita yung mabubuting bunga sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. So, sabi niya, God expect us to be faithful and to be fruitful. Malapit na po ang panahon. Okay? Tayo po ay babalik na or pupunta na tayo doon sa lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Hallelujah! Okay. So, may mga bagay na dapat na gusto kong ibahagi sa inyo. Things to remember. Okay? Okay. Medyo ano na tayo? Things to remember, sabi niya, tandaan po natin, bilang mga ministers of God, okay, things to remember, the foundation of ministry is character. Amen? The foundation of ministry is character, not a professional skills. Amen? Gaano ka man katalino? Okay? Gaano man kagaling? Kung ang karakter naman ay hindi makikita, yung kaugalian ng Panginoon, sayang. Amen? Hallelujah. And then, sabi niya, the nature of ministry is service, not being served. Tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayo maglingkod, hindi palagi tayo yung pinaglilingkuran. Amen? Hallelujah. Ang Panginoong Yesus, una siya naglingkod sa atin. Kaya marapat lamang na paglingkuran din natin siya. Amen. Hallelujah. And the motive for ministry is love. Amen. Dapat ang pag-ministry natin, paglilingkod natin sa Diyos ay talagang may pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal, sayang. Okay? Ang isang relasyon na walang tunay na pagmamahal, sayang yan. Amen? Ganon din po sa paglilingkod sa Panginoon. So the motive for ministry is love, not money or power. Hindi po maglingkod ka sa Diyos kasi gusto mo na ikaw ay magiging mayaman, ikaw ay magiging makapangyarihan, para ikaw ay makilala, na ikaw ay magaling na mangangaral ng salita ng Diyos. No. Dapat ang motive natin sa ministry is love. Amen? Hallelujah. And then, the measure of ministry is sacrifice. Amen. Tayo ba'y nagsasakripisyo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Or kapag nasa kahirapan na tayo, umaayaw na tayo? Okay? Nahirapan na ba tayo sa paglilingkod sa Diyos? Amen? Halimbawa lang, sabihin, ayaw ko na pagod na ako. Okay? No. Ang paglilingkod sa Panginoon is sacrifice, not success. Amen. Hallelujah. Sacrifice. Ang Panginoon, sinacrifice niya ang buhay niya para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo rin po, mag-sacrifice din po tayo. Kapag may mga pagsubok, patuloy ka pa rin. Amen. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Okay?
part ng paghubog ng Diyos sa buhay po natin. Amen. The purpose, the authority, sabi niya, okay, the authority of ministry is submission. Sa pag-ministry natin, kinakailangan mayroon pong pag-submit. Kung sino man ang mga leader natin, matuto pa tayong magpasakop. Amen? Mga kabataan, matuto tayong magpasakop sa mga leader natin. Sa mga mahal natin sa buhay, sa magulang natin, dapat magpasakop po tayo. Amen. Yun po yung nais ng Lord. Kasi sayang, Kristiyano ka tapos hindi ka marunong magpasakop sa mga magulang mo, hindi ka marunong sumunod sa mga magulang mo, wala yun sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kinakailangan po na pag-ministry natin, may kasamang submission. The purpose of ministry is to glorify God. Kung bakit kayo nilagay ng Diyos sa ministry na yan, is to glorify God. Not to glorify ourselves. Amen? Upang ikaw ay matanya, upang ikaw ay masabi na magaling? No. Dapat si Kristo ang magaling sa buhay natin. Amen? Hallelujah. And then, the tools of ministry is prayer. Amen? Ito po yung tools na gamitin po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, ang prayer ay hininga ng Kristiyano. Amen? Prayer, and scripture. Okay? Ang salita ng Diyos at prayer. The privilege of ministry is growth. Okay? Kaya kinakailangan lumago tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. The power of ministry is the Holy Spirit. Amen? The power of the ministry is the Holy Spirit. Amen? Manangan tayo sa banal na Espiritu. Sa ating kaparaanan, sa ating katalinuhan, kung wala po ang Panginoon, wala po. Amen? Dapat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And last, sabi niya, the model for the ministry is Jesus Christ. Amen? Dapat si Kristo ang modelo mo sa paglilingkod. Hindi si kapatid ang modelo mo. Hindi si pastor ang modelo natin. Amen? Instrumento lang siya ng Panginoon upang tayo po'y gabayan sa ating paglilingkod. Pero ang pinaka-model natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating idol. Amen? Hallelujah! Hindi po kung wala na si pastor, pag pinalitan na yung pastor, wala na rin siya. No. Amen? Dapat si Kristo ang modelo po natin. Ano man mangyari sa paligid natin, kay Kristo po tayo nakatutok. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga kabataan, magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Diyos. Habang kayo'y bata pa, malakas pa kayo, magpagamit kayo, ibigay nyo ang buhay nyo sa Panginoon. Amen? Lahat, bawat may hininga, sabi ng Panginoon, let everything that hath breath praise the Lord. Dapat lahat ng may hininga, magpuri at sumamba sa ating buhay na Panginoon. Amen? Hallelujah! Huwag tayong magsawa. Okay? Sabihin natin, ang iba, linggo na naman. Amen? No, dapat paglinggo, talagang pinananabikan mo yung araw ng linggo. Kasi yun yung oras na makaniig mo ang ating Panginoon. Oras yun, araw, na kung saan ikaw ay makapagpuri, makapagsamba sa Panginoon. Kaya dapat kapag araw ng linggo, masaya po tayong pupunta sa bahay-sambahan ng Diyos. Hindi yung napipilitan tayo. Halika na, ay naku, ayaw ko. No. Dapat kagalakan mo na pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos. Bakit? Kasi sasambahin mo at purihin mo ang ating buhay na Panginoon. Amen? Mga kabataan, patuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon habang may panahon pa. Anytime babalik na ang Panginoon, handa na po ba tayong humarap sa ating Panginoon?
Handa na po ba tayo? Ang buhay ba natin talagang handang-handa na humarap sa ating Panginoon? Dapat excited tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi excited tayo dahil mag-graduate na tayo. No, excited ka dahil malapit na ang katubusan mo. Amen? Jesus is coming soon. Sabi nga sa Amos 4:12, prepare to meet the God. Maghanda po tayo. Anytime, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Panginoon, salamat po Diyos sa hapong ito. Salamat po Panginoon sa mga salita mo. Salamat po Diyos sa mga kabataang ito. Patuloy Panginoon na ikaw ang siyang magpala sa kanila. Bless them, O God. Bless their family, O Lord. Panginoon, hallelujah. Patuloy, O Diyos, na hubugin mo ang buhay ng mga kabataang ito, Diyos. Nawa po, Panginoon, ay pagkaloob mo sa kanila ang kauhawan, kagutom, Panginoon, sa mga bagay na espiritual, O Diyos. Lord, hallelujah. Tulungan mo mga kabataan ito, O Diyos, na maging liwanag, maging halimbawa, Panginoon, hallelujah, ang kanilang mga buhay, Panginoon, na maging pagpapala sa iba, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tao, sa mga kaibigan nila, O Diyos, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Give them the power, O Diyos. Hallelujah. The boldness, Panginoon. Hallelujah. Lord, na ibahagi ang iyong banal na salita, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang mga batang ito. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Nawa po, Lord, na ikaw ang uupo sa trono ng kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Tulungan mo ang mga batang ito, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay maglingkod sa iyo ng may katapatan, Panginoon. Lord, gamitin mo ang buhay nila, Panginoon, na maging mapunga, Panginoon. Lord, ang mga bubuting gawa, Panginoon, ay dumaloy sa buhay ng bawat kabataan na ito, Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang mangusap sa kanila, Panginoon. Nawa po, Diyos, na mga salita mo na kanilang napag-aralan, napagpulay-pulayan. Nawa po, Panginoon, na ito po, O Diyos, ay tumimo sa kanilang mga puso't isipan. Upang ito, Panginoon, ang maging, Lord, gabay nila, Panginoon, habang nabubuhay sila sa mundong ito, Diyos. Lord, hallelujah. Continue, Lord, to bless them, oh God. Hallelujah. Bless them, Lord. Give them, Lord, hallelujah, the knowledge, the wisdom, oh God. Hallelujah. Tulungan mo po sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghanap buhay sa mga trabaho nila, Panginoon. Gawin mo po silang pagpapala, Panginoon. Lord, use them mightily, O God. Hallelujah. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan sa kanilang mga buhay. Lord, ano man ang kanilang mga pangailangan sa oras na ito, ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon. Tugunin mo, O Diyos, kung ano man ang kanilang mga pangailangan. Lord, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, makakatulong. Ikaw lamang makakatugon, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan. Pangako mo, O Diyos, ng lahat ng tumatanggap, lahat ng sumasampalataya sa iyo, ay hindi mo bibiguin, Panginoon. Kaya, O Diyos, igawad po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob mo po sa amin. Lord, habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, nawa po, Panginoon, na pag-alapin